Heto na naman tayo. Every time na mag-attempt akong ipagpatuloy ang Bonnet Gang content matapos ang nagdaang mga issue tulad ng sa Pidea Lakes, tension sa WPS, kay Mayor Alice Go, at kung ano-ano pa. Naging interesado ako sa aking napanood sa RTIA. Narito at tunghayan natin. Magandang hapon po sa inyo, Mark Anthony. Okay po, sir. Unang-una sa lahat, ang amin pong pinapabot na malungkot na simpatiya sa nangyari po sa inyong papa. Tinawagan na ho ba kayo ng ating PNP at naikwento na po ng ating kapulisan yung pangyayari? Opo, kakagaling ko lang po sa loob, sir. Ngayon niya lang po. Palabas pa lang po ako. Okay. Ano po yung sabi ng PNP? Nahuli na daw po, sir, yung suspect. Okay. Bakit daw po siya namaril? Pagkakaalam ko po sana, pagkakasabi po kanina, parang uminit daw po ang ulo dahil po sa pagkakagitgit sa kanya. Road rage to pong nangyari. Kasi sabi po dito sa police investigation, sir, wala naman pong nakitang motibo na pagpatay, kundi init lang daw po na. Ano naman po ang sabi ng suspect? Yung suspect po nakakulong ngayon. Opo, nasa krami daw po. Baka naman sa krami, binibaby-baby to, palibas ay mayaman at Chinese. Kung pwede po, tawagan niyo, sir, para maklear po natin kung andun nga po siya talaga sa krami o Correct. sabi-sabi lang po rito. Correct. Baka naman ito'y pakuya-kuya-koy. Siyempre, pag mayaman, binibigyan ng special treatment. Nagkakampante po kami rito, wala pa po pala dyan. Opo. So, ang pagkakalam niyo po ay nasa Kamkrame daw. Hindi lang alam kung saan sa Kamkrame. Hindi po namin alam to, basta sabi po krami. Wala ho siyang nasabi sa mga investigador, sa mga otoridad, nung siya ay kausapin kung bakit niya nagawa yun? Wala pa ako nasabi, sir. Ano pong kalibre na baril ang ginamit niya? Calibre 45 daw, sir. Okay. May kasama ho ba siya nung ginawa niya pamamaril, sir? Wala po yatang kasama, sir, yung namaril. Saan po nanggaling si Papa nyo nung nagkasalubong po sila nitong si Yu sa kalsada sa EDSA? Galing po, nagsundo po ng estudyante po. At tapos nagkasabay sila? Opo. Okay, and then biglang nagpaputok? Okay. Yun nga, parang nagkakagit-gitan hanggang sa etong isa, palibase may baril, mayabang, pinaputokan agad ng wala pong kaabog-abog. Opo, sir. Hindi katulad sa ibang road rage, may bumaba, nagsigawan, Nagkakainitan po. nagkakainitan, suntukan hanggang sa nawi sa violenting insidente. Ano yun, tumabi lang tapos pinagbabaril? Halos yung sa CCTV footage po, hindi po magkatabi. Magkaiwalay na po sila ng way, sir. Pagpakit na po si Black Mercedes, yung dinadrive po ng papa ko, pababa po siya sa may tunnel po. Ang mas kahabulan po ng Mercedes po, yung van na kulay green. Sa CCTV footage po ako. So, hindi kaya yung kulay green ang pinupuntiran niya, kaya lang yung papa niyo ang tinamaan. Hindi naman po, sir, kasi yung gray po na van nasa kanan po eh. Si papa ko po nasa kaliwa sa babang way po. So, mag-isa lang po itong si Yu. Opo. Baka nag-urimentado po ito o nawala sa tamang pag-iisip na. Hindi lang po natin alam, sir. Pero sabi po kasi ng yaya na kasama ng papa ko, sa likod pa lang daw po, talagang nagigit-git na daw po yung lock na Mercedes. Tapos nakababad po ng busina. Ganitong gagawin po namin, Sir Mark Anthony, ano po? Okay, magpapadala po ako ng staff ko ngayon sa Kamkrame para makinig at manood at mag-usisa at mag-imbestiga kung ano po yung mangyari dito sa ginagawa nilang pag-imbestiga at anong kasong na-file at baka naman itong si Yu ay nakakatanggap ng VIP treatment. Iyan po inaalala nyo. Sino pong nagdala dito kay Yu sa Kamkrame po, Sir Mark? Stop po dito sa Makati Central Police Station. Nakapasok kayo mismo sa Kamkrame at nakita nyo po face to face ito pong si Yu? Hindi pa po kami nakarating ng crime, sir. Wala pa po. Sabi pa lang po dito sa police station. Sa Makati? Opo. Paalis na po sana kayo. Papunta na po na kayo po Renaryo eh. Nasaan po yung mga labi ng papa nyo po? Nasa Porinarya po, na Rizal. Ito yung paborito kong general. General Nartate, sir, magandang hapon po. Magandang hapon po, Apo Senator, at saka sa taga-pakinig natin, magandang hapon po. Kukuha lang po sana kami ng update, General, tungkol po dun sa pamamaril sa biktima si Anisito Mateo ng isang nagangalang Gerard Raymond Talusay Yu, sir? Opo, yung with regard to the shooting incident, kahapon dyan sa Along EDSA ng 2:30 p.m. Nahuli na po natin. We already arrested the culprit or the suspect in that shooting incident. Also recovered was the vehicle that is driving, including the firearm.
Ano na po yung kanyang motibo? Bakit niya po nagawa yung pamamaril, General? Well, as of now, hindi siya nagsasalita tungkol dun sa insidente na yan. But one of the living witness, yung yaya mismo na nakasakay dun sa Innova, nakasama nung nabaril na driver, isang sinasabi niya is hindi niya pinagbigyan dun sa dadaan ng kalsada mula papuntang EDSA. Nagsimula pa yun nang galing ng BGC. So, ibig sabihin, hinahabol po sila nitong Mercedes kasi Mercedes po ang dala nitong suspect. Sa tingin ko po, hinabol po yan. Nakainom po ba siya? Amoy alak po ba? During the arrest, hindi po siya nakainom at wala naman pong sign of he's under the influence of liquor. Okay. So, bukod po doon sa victim na si Mr. Mateo, mapalad naman po na walang ibang nadamay. Tama po yun. Ang naging biktima lang po ay yung namatay na driver, while dun sa nakasakay pa dun sa sasakyan is hindi naman po na galusan except for trauma, and dun sa mga bystanders kung saan nag-exit po yung bullet ay wala pong nasaktan o natamaan pang iba. And in fact, there is only one bullet cartridge na na-recover, and then therefore only one ang shot that has been fired from the Mercedes-Benz, from the suspect. Ang insidente ng road rage na nagre-resulta sa pagpatay ng ibang tao ay lubos na nakababahala at hindi dapat na maging katanggap-tanggap sa lipunan. Nito lamang nakalipas na mga buwan, ilang mga similar na sitwasyon ang napabalita na umabot pa nga sa pagdinig sa Senado. Nagpapakita ito ng kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa buhay ng kapwa at nalalagay sa panganib ang kaligtasan ng iba. Mahalaga sanang makapagsagawa ng kampanya ukol sa road safety at disiplina sa kalsada upang maiwasan ang ganito. Tulad na lamang ng mga nagmamadali na kesyo mahuhuli sa kanya-kanyang appointments o sa ano pa mang kadahilanan kung kaya nasa sabayan ng init ng ulo. Na, kung sana ay lumarga sila ng mas maaga upang hindi mahuli considering the traffic situation. Alangan ng mga kondisyon pa sa lansangan na mag-adjust para sa inyo, no? Kailangan ding tingnan ang mga posibleng sanhi ng road rage tulad ng stress, ugali, at kawalan ng disiplina sa pagmamaneho upang mapigilan ang mga insidente ng ganitong uri. Ayon na nga rin sa mga ulat ay wala namang criminal record ang suspect na itago na lamang natin sa pangalang alias Stick Boy. Wait, what? Pero nais ko lamang itanong sa PNP, paano ninyo nasabing walang criminal record? Bakit? Okay na ba ang system nyo? Hindi ba't nakadaw ng system nyo simula nung ilang araw pa lamang matapos na maupong Chief PNP si Police General Romel Marble, sa kabila ng katakot-takot na gastos ang nalulustay para sa pagme-maintain nito? Aba, baka dapat pagtatanggalin nyo na ang mga IT personnel sa bawat opisina ninyo kung ganong wala rin lang mga silbi. Tutal ay nag-outsource din naman kayo, hindi ba? Anyway, ang boring at pare-pareho lang ang mga naririnig natin mula sa mga balita. Kaya't heto, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang ilan pa sa aking mga napuna at mga personal na mga nalalaman ukol sa katauhan ni alias Stick Boy. Tutal ay marami ng tiyak na magbabalita o di kaya ay magko-content na iba pa. Bakit po hindi pa rin nailipat yung pangalan daw nung... Siya nga yan, Brown Cow. Masasabi kong noon pa man kanyang kabataan ay maangin at medyo hot-tempered na. Sa katunayan, he has been a black sheep ng pamilya nila. He have physically assaulted his parents. Damn, son. In fact, there's this instance when he punched then pushed them down the flight of stairs following a heated argument. You're pretty sick, Chubbs. Maraming mga speculations at nagsasabing sa katulad niyang maangas at negosyante ay normal na raw na magbitbit ng baril. But in this case, allegedly, ang rason kung bakit niya ginustong magmay-ari ng baril ay dahil pinagbantaan siyang papatayin noon ng kanyang tiyuhin. Backstory, he used to work for his uncle's ice company, distributor ng yelo. He was entrusted and tasked to manage the operations. Unbeknownst to his uncle, he envied him upon realizing as he calculated how much money he's been making. He then betrayed his uncle and stole his contact and clients, and established his own ice distribution business. Natural na galit ang uncle niya when he found out and threatened to kill him. Therefore, he saw the need to own a gun and eventually became a gun enthusiast. Hindi naman talaga ganon kayaman ng pamilya nila. But surely, his parents tried their best to raise him well, inasmuch as sending him to an exclusive all-boys Catholic school, kung saan ko siya nakilala.
Ganon siguro talaga, personal choice niya ang maging black sheep. Dagdag pa nga rito, bahagi di umano ng kahit papano yaman niya ay mula sa mga so-called shady business. May mga pagkakataon pang ipinagmayabang nito kung paano siya kumita ng easy money sa pagtulong sa isang pinaghahanap ng batas na makatakas palabas ng bansa. Huwag na natin pag-usapan kung gaano kahilig sa babae ang taong baka malaman pa ng asawa niyang yung inakala niyang wala na ay existing pa rin, at sinusustentuhan pa pala. Yun na nga, he can also be seen together with the PBA Moto Club. Matapos ngang pumutok ang balita, which then revealed the identity of the suspect, photos and videos of him together with the PBA Moto Club circulated. Naglabas na nga rin sila ng statement kung saan ay nakiramay na nga rin sa pamilya ng biktima who's by the way, napag-alaman nga natin dati palang isang sundalo. As I've said earlier, he used to be an ice distributor, then eventually transitioned into trucking. He is, in fact, one of the biggest truckers servicing San Miguel Corporation. Sa kuwang ito ng CCTV sa southbound lane ng EDSA bago sumapit ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati, natukoy ng mga pulis kung kailan at saan umano pinaputukan ng suspect na lula ng itim na Mercedes-Benz ang 65 anyos na driver ng puting Toyota Innova alas 2:30 kahapon. Yan po yung Innova, ito po yung Juan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos dire-diretso kasi moving ito, so dire-diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg niya. Ako lang ba? Para sa mga manonood nating maalam sa paghawak at paggamit ng baril, alam kong ramdam niyo ako. Sa pagpapaliwanag ng PNP patungkol sa senaryo na yon, kayo rin ba ay napanganga at napatanong how the hell did it happen? Was it just a lucky shot o sadyang mahusay talaga siya? Can you imagine? Both vehicles were moving, then about approximately 45 degrees ang angulo, alias Stick Boy was able to accurately aim at the said victim who's an ex-military. Mind you, tinted pa yung sasakyan. Surely, the extensive shoot trainings alias Stick Boy has gone through, indeed paid off. Ngayon, alam kong marami sa inyo, tulad ko, ay napapaisip kung paano nabigyan o nagkaroon ng baril at lisensya ang ganitong klaseng tao. Though sinabi ngang, wala siyang na-secure na PTC outside of residence. Matatandaan ngang lumapit ang anak ng biktima sa RTIA, kaya gano'n na lang din ang paglalayo ni Senator Tulfo na alamin ang background at mga relevant details na dapat i-consider. Hence the information we exclusively divulged here. By the way, maraming salamat po sa privilege. So I was saying, it has always been Senator Tulfo's desire na makatulong sa publiko in any way he can. This time, bilang isang mambabatas, he perhaps intend to challenge the capability of the law enforcement agencies in relation to the different issues na bumabalot sa ganitong insidente. He's seeking to find solution to prevent such occurrence. The so-called road rage. And probably come up with stricter preventive measures through legislation. More so, he has ever since appealing to revisit the guidelines of the PNP. Tulad na lamang sa pag-i-issue ng lisensya ng mga baril, na ma-prevent ang corruption kung saan ay maraming gun owners ang hindi dumadaan sa tama at rigorous na proseso, bagkus ay tinatapatan lamang ng tamang presyo. If you know what I mean. Bilang isang responsableng gun owner, sa ating personal na opinion, sa totoo lamang ay masasabi kong ni hindi man lang ako pinagpawisan sa pagsagot sa mga test na required sa pag-a-apply ng lisensya. Kung kaya't iminumungkahi rin natin kay Senator Tulfo na matignan din ang aspetong yon. Further information will be presented privately, of course. Ilan lamang yan sa mga dahilan kung bakit minarapat na malaman ang mga ganong detalye at least upang magamit na rin bilang basehan for legislation purposes. Also, giving emphasis sa kahalagahan ng background ng isang individual na ikokonsulta sa mga kinauukulan at maging sa mga eksperto nang sa ganon ay magkaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga similar na bagay. Way to go Senator Raffy Tulfo. Indeed, you're truly an action man. Kasama niyo po kami ng kusang loob na walang hinihinging anumang kapalit na patuloy na sumusuporta para sa ikabubuti ng lahat. Nakahanda po kaming mag-provide ng anumang maaari naming may contribute para sa positibong mga pagbabago na makakatulong sa publiko. Hanggang dito na lamang muna.
Nais ko lang din mag-iwan sa inyo ng katanungan. Maaari niyong ay komento ang inyong mga kasagutan kung mayroon man. Sa latest na mga balita, nasabi ngang nasampahan na ng kaso at nahuli na ang anong suspect. Kahit pa sa totoo lang po ay nakukulangan talaga ako at nangangamba sa anumang maaaring kahihinatnan. Napanood ko ang press conference sa Camp Crame kamakailan lang kung saan ay naipresenta ang suspect. Among many others, may isang bagay akong napuna. Samahan niyo ko tunghayan natin. Totoo nga ba ang ating nasaksihan? Pinahubad ni SILG Benhur Abalos ang cap ng pulis at ipinasuot sa suspect sa harap din ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo. At ang cap ay bahagi ng kanilang uniforme. Parang may mali. Curious lang naman, kaya tayo nagtatanong. Iiwan ko sa inyo itong artikulong na i-provide sa atin ng ating batihing moderator, ang magandang si Miss Kamla. Salamat po. Sa palagay ba ninyo ay vina-violate nito ang Article 179 of the Revised Penal Code? Kung hindi man, hindi ba't nagbibigay ito ng ideya sa publiko na ayos lang ang pagpapasuot pala ng uniform ng pulis sa isang civilian suspect, ganong mismong secretary pa ng DILG ang nag-alaw sa harap pa mismo ng mga mataas na opisyal ng PNP at ng publiko dahil press conference nga yan? Take note, nandyan din si Police General Romel Marble na siyang kasalukuyang hepe ng kapulisan sa pangkalahatan. Ano sa palagay po ninyo? Share your thoughts, mga kapatid. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, ganun din kay Senator Raffy Tulfo. Sama-sama tayo tungo sa ikaayos at ikauunlad ng bawat isa. Pagpalain nawa tayong lahat ng may kapal.